The JJK anime will save the ending. Akala ng lahat tapos na ang Jujutsu Kaisen. Akala nila nasira ng ending, ang isa sa pinakamalaking anime ng generation na ito. Pero paano kung mali silang lahat? Paano kung ang anime adaptation ang mismong magliligtas sa buong legacy ng JJK? At paano kung ang mga problemang kinagalit ng manga readers ay kayang ayusin ng isang tao lang? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit may malaking posibilidad na mas maganda ang magiging ending ng Jujutsu Kaisen anime kaysa sa manga mismo. At kapag nangyari iyon, maaari itong maging isa sa pinakamalaking redemption arcs sa kasaysayan ng anime. Isa ang Jujutsu Kaisen dati, ang isa sa pinaka-hype na anime sa buong mundo. Ngunit habang papalapit ang manga sa ending nito, unti-unting napalitan ng galit, disappointment, at kontrobersya ang dating pagmamahal ng fandom. Pero paano kung hindi pa talaga tapos ang laban? Sa video na ito, susuriin natin kung bakit may malaking tsansa na iligtas ng anime adaptation ang ending ng JJK, kung paano binago ni Shotogashi Ozono ang Season 2, at kung bakit maraming manga readers ang naniniwalang mas maganda ang magiging experience ng anime-only fans. Ito ba ang magiging susunod na Attack on Titan situation? O mananatili pa ring kontrobersyal ang ending kahit gaano kaganda ang animation? Panoorin hanggang dulo, dahil maaaring magbago ang tingin mo sa kinabukasan ng Jujutsu Kaisen. Like, subscribe, share sa mga JJK fans. May panahon na halos imposible kang makakita ng anime fan na hindi nanonood ng Jujutsu Kaisen. Kahit saan ka tumingin, puro Gojo, puro Sukuna, puro Jujutsu Kaisen. Ito ang anime na sumikop sa internet. Ito ang anime na nagpasabog ng social media. At para sa maraming tao, ito ang susunod na malaking masterpiece ng modernong shonen. Ngunit habang nagpapatuloy ang manga, may isang bagay na unti-unting nagbago. Ang hype, ang excitement, at ang pagmamahal ng fandom. Unti-unti itong napalitan ng reklamo, napalitan ng frustration, at para sa ilan, napalitan pa ng galit. Ngayon, kapag pinag-uusapan ang Jujutsu Kaisen, hindi na lang puro papuri ang maririnig mo. Makakarinig ka rin ng mga salitang rush, wasted potential, disappointing ending. Pero ang tanong, talaga bang nasira ng manga ang Jujutsu Kaisen? O may pag-asa pa ba itong mailigtas ng anime? At dito pumapasok ang pinakamahalagang tao sa usapan, si Shotogashi Ozono. Kung may isang taong nagpatunay na kayang gawing mas maganda ng anime ang source material nito, siya iyon. Maraming anime adaptation ang simpleng kinokopya lamang ang manga. Frame by frame, panel by panel. Pero iba ang ginawa ng Jujutsu Kaisen Season 2. Hindi lang nito in-adapt ang manga. Pinaganda nito ang manga. Pinalawak nito ang mga eksena. Dinagdagan nito ng emosyon. At binigyan nito ng mas malalim na epekto ang maraming mahahalagang sandali. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay ang mga fight scenes. Sa manga, maraming laban ang mabilis matapos. Diretsyong aksyon, diretsyong santukan, diretsyong tapos. Pero sa anime, bawat suntok ay may bigat. Bawat galaw ay may emosyon. Bawat eksena ay may buhay. Ang Mahoraga fight ay naging mas malaki, mas matindi, mas epic. Ang laban ni Jago ay naging mas memorable. At maging ang mga eksenang hindi naman umiiral sa manga ay naging ilan sa pinakamagagandang bahagi ng anime. Iyan ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nagsasabing mas maganda ang JJK anime kaysa manga. At kung nagawa iyon ng Season 2, ano pa kaya ang magagawa nila sa mga susunod na season? Dahil kung may isang pangunahing problema ang manga, ito ay ang pacing. Habang papalapit ang kwento sa ending nito, pakiramdam ng maraming readers ay masyadong mabilis ang mga pangyayari. May mga karakter na kulang sa development. May mga relasyon na hindi nabigyan ng sapat na panahon. May mga ideya na ipinakilala, ngunit hindi sapat ang pag-explore. At may mga emosyonal na sandali na sana ay mas tumama kung mas pinatagal lamang ng kaunti. Dito maaaring gumawa ng himala ang anime. Hindi kailangang baguhin ang buong kwento. Hindi kailangang gumawa ng alternate ending. Hindi kailangang sirain ang orihinal na vision ng may akda. Ang kailangan lamang ay dagdagan ng mga kulang.
Bigyan ng oras ang mga eksena na huminga. Palalimin ang mga karakter, at pahabain ang mga momentong dapat ay tumatak sa puso ng audience. Tingnan natin ang nangyari sa Attack on Titan. Noong natapos ang manga, napakaraming galit. Napakaraming disappointed. Napakaraming nagsabing nasira ang serye. Pero nang lumabas ang anime adaptation, nagbago ang usapan. Maraming dating haters ang naging supporters. Maraming dating critics ang nagsimulang ma-appreciate ang ending. Hindi dahil binago ang buong kwento, kundi dahil mas maganda ang execution. Mas maganda ang presentation, mas malakas ang emosyon, at mas naramdaman ng audience ang mensaheng gustong iparating. Posible bang mangyari rin iyon sa Jujutsu Kaisen? Oo, at sa totoo lang, malaki ang posibilidad, lalo na kung bibigyan ng mas maayos na production schedule ang team. Kung magkakaroon sila ng sapat na panahon para ma-polish in ang bawat episode. At kung mapapanatili nila ang parehong kalidad na ipinakita nila sa Season 2. Ngunit kailangan din nating maging realistic. May limitasyon ang anime, kaya nitong pagandahin ang execution. Pero hindi nito kayang burahin ang lahat ng problema ng source material. Kung may isyong nakaugat mismo sa kwento, mananatili pa rin iyon. Kung may desisyong ginawa ang may akda na hindi nagustuhan ng audience, hindi basta-basta iyon mababago. Kaya ang totoong tanong ay kung kaya bang iligtas ng anime ang ending. Ang totoong tanong ay, gaano karaming problema ang kayang ayusin ng mas magandang adaptation? At kung pagbabasehan natin ang ginawa ng Season 2, marami, napakarami, dahil napatunayan na nilang kaya nilang gawing mas impactful ang emosyon. Mas exciting ang aksyon, at mas memorable ang mga eksena. Sa huli, maaaring hindi perpekto ang magiging ending. Maaaring may mga taong hindi pa rin masiyahan. Maaaring mayroon pa ring debate sa fandom. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kapag dumating ang mga susunod na season ng Jujutsu Kaisen, milyon-milyong tao pa rin ang manunood. Milyon-milyong tao pa rin ang maghihintay. At milyon-milyong tao pa rin ang gustong malaman kung kaya bang gawin ng anime ang hindi nagawa ng manga. Kaya ngayon, kayo naman ang magsabi. May iligtas ba ng anime ang ending ng Jujutsu Kaisen? O tuluyan na ba itong magiging isa sa pinakakontrobersyal na ending sa kasaysayan ng anime? E-comment ninyo ang inyong opinyon sa ibaba. Ako si Anime Chismis. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod nating anime analysis. At tandaan, kapag ang isang alamat ay bumagsak, maaari pa ba itong bumangon muli? Kung mabibigyan ng pagkakataon ng anime na dagdagan ang ending ng JJK, anong eksena ang gusto ninyong makita na pinalawak o inayos? Naniniwala akong mas maganda ang magiging JJK anime ending kaysa sa manga ending. Agree o disagree? Yeah.